Isang tulay na nagsisilbing daanan ng mga residente ng Alcala, Cagayan, patungong norte. Bigla na lang bumigay. Wala na tulay ng bigatan. Dahil sa insidente, nagkayupi-yupi ang mga bakal at halos mahati na ang tulay. Ano ang dahilan ng pagbagsak ng tulay? Sira at butas-butas na apakan. Ito ang hanging bridge na peligrosong tinatawid noon ng mga estudyante at residente sa Cebu Springs, San Miguel, Bulacan para makapasok sa eskwelahan at makatawid sa kabilang bayan. Isang maling hakbang, pwede silang mahulog sa malalim at rumaragas ang ilog. Mapansin, sobrang hirap ng daan. Nagtatakot sila na po. Di din po kami dumadaan. Hahawak po kami dun sa may hawakan. 3 kilometrong layo mula sa Cebu Springs. Isa pang sirang tulay sa katabing barangay ng Biak na Bato ang napuntahan ng Reporter's Notebook. Wala nang apakan ng hanging bridge. At tanging mga kable at pundasyon na lang ang natitira sa tulay. Sa kabila ng panganib, buwis buhay pa rin itong ginagamit ng mga residente. Sa Teresa, Rizal, isang hanging bridge rin ang nasira at bumigay sa kasagsagan ng bagyong Enteng noong September 2024. Ito yung tulay noon, bumagsak nga nung dahil sa bagyong Enteng, sa lakas ng tubig, ng baha, ito ang nangyari. Habang sa Alfonso Castañeda, Nueva Vizcaya, aktwal na nakunan ang pagbagsak ng isang tulay habang tumatawid ang mga estudyante. Mahigit 30 estudyante at guro ang nasugatan sa insidente. Sa pagbabalik ng Reporter's Notebook sa mga sirang tulay sa Bulacan, Rizal at Nueva Vizcaya, ano ang madarat na namin? Ligtas na kaya itong matatawiran ng mga residente? Hapon noong October 6, habang binabaybay ng 4 na truck na may sakay ng mga produkto tulad ng palay at mais, ang Pigatan Bridge sa Alcala, Cagayan, bigla na lang itong bumigay. Wala na tulay ng bigatan. Makikita ring lumundo na ang mga bakal at halos mahati na sa gitna ang tulay. Sa inisyal na investigasyon ng mga otoridad, overloading ang ituturong dahilan ng pagbagsak ng tulay. Ang load limit niya ay 18 tons. Dumaan po ang nagsabay-sabay na 2 trailer truck at 2 forward na sasakyan. Kaya ganun po, hindi nakayanan ng bridge yung natin yung load. More or less ito, joint load nila ay 150 tons po. Dagdag pa ng Alcala Municipal Engineering Office, 1980 pa itinayo ang Pigatan Bridge. Taong 2016 naman, nang sumailalim ito sa retrofitting o pagpapatibay ng tulay. Sa DPWH ay meron silang yearly inspection, kaya po from time to time they are maintaining yung bridge by, kung may mga kalawang yan, tinatanggal nila at inaayos nila through yung carbon fiber na nilalagay doon sa may mga kinalawang na parte para po maiwasan po yung patuloy na pag-corrode. Siguro ganun din, may kakulangan din sa maintenance. Ang Pigatan Bridge ang nag-iisang tulay na nagkokonekta sa probinsya ng Tuguegarao at Northern Cagayan. Ito rin ang nagsisilbing daanan para maibiyahe ng mga magsasaka ang kanilang mga produkto papuntang merkado. Ito lang yung ruta na pinakamalapit para lesser yung ride or your transport cost, yung time. Naghain ng reklamong negligence at destruction to public property ang lokal na pamahalaan ng Alcala
sa mga may-ari ng truck na posibleng dahilan daw ng pagbigay ng Pigatan Bridge. Sa San Miguel, Bulacan, buwis buhay namang tinatawid ng mga residente ang isang hanging bridge papunta sa kabilang bayan. Kuha to ng isang residente dun sa ginagamit nilang bridge. Kita mo naman na hirap talaga yung mga residente. Itong nakuna na sinusubukan ng bumaba mula dun sa dulo. Talaga namang isang maling tapak lang, pwede ka nang mahulog. Maliban dyan, talagang delikado na yung mismong bridge dahil marupok na yung mga kahoy na kanilang tinatapakan. Para makarating sa kanilang paaralan, isa si Christine Joy o CJ sa mga lakas loob na tumatawid sa hanging bridge sa barangay Sibol Springs. Minsan po, pagka po malalim yung ilog, dumadaan po kami doon. Gusto ko lang po sabihin na bilisan po nila yung paggawa para po nadadaanan. Ito lang daw kasi ang paraan para makatawid kapag mataas ang tubig sa Madlum River. Sira-sira na po. Hindi din po kami dumadaan sa gilid. Hahawak po kami doon sa may hawakan. Nakakapit po, tapos po lalakad. Sa bawat pagtawid ni CJ sa tulay, hindi maiwasan ang kanyang ina na si Crisanta ang mag-alala. Siyempre, nag-aalala din po kasi kami, baka po tangay ng ilog. Dito po kami dumadaan pagka po wala po kaming choice na daanan. Dito po sa gawin na to, buo pa po ang aming tulay. Kaya po, okay lang po ditong dumaan. Ito po yung part na siwang-siwang na po. Magalaw na po siya. Bababa po tayo sa hagdan. Hiling ni Crisanta noon, maayos ang tulay sa kanilang lugar sa lalong madaling panahon. Gusto ko lang po yung tulay po namin sana magawa na po. Para po yung mga estudyante po, hindi po sila mahirapan. Kasi delikado rin po, baka po abutan sila ng paglalim. Noong nakaraang taon, pinuntahan ng Reporter's Notebook ang Sibol Springs sa San Miguel, Bulacan. Ito yung hanging bridge na peligrosong tinatawid ng mga residente noon, kabilang na mga estudyanteng papasok sa paaralan. Makikita nyo naman, tagpi-tagpi yung apakan, kaya yung iba mas pinipiling magbalsa para makatawid. Inilapit namin sa District Office ng DPWH ang kondisyon ng hanging bridge at makalipas ng 3 buwan, nagawa na ang hanging bridge. December 2024, binalikan ng Reporter's Notebook ang hanging bridge sa lugar ni na CJ. Agad na ipinakita sa amin ni Crisanta ang bagong gawang hanging bridge. Ang dating tulay na marurupok na ang mga kahoy ang tapakan. Napalitan na ng mga bakal. Ngayon po, yung tulay po namin, bago na po. Kumbaga sa kuwan po, yung safe na po siyang daanan. Tabi-tabi na po yung mga bakal. Safe na po siyang tungtungan. Maraming salamat po. Natatawarin na po namin para po di na po kami tumatawid sa sirang tulay. Wala po takot ko. Gusto ko po yung maayos para po natatawaran ng lahat po. Walong buwan na nakalipas, muling binalikan ng Reporter's Notebook ang hanging bridge sa barangay Sibol Springs. Ang problema, wala pang 1 taon mula nang maisaayos ang tulay. May mga bahagi na nito ang unti-unting nasisira. Itong kahoy po na to, kaya po to naging ganito po kasi po pinalitan po ng mga kasitso po namin para po hindi po siya butas na dadaanan po ng mga single, mga tao, para po hindi po sila malaglag sa ilalim po. Bakit siya pinalitan ng kahoy? Kasi nga po, bumigay na po yung bakal na nilagay po nila. Samantala, ipinakita namin sa isang structural engineer ang kondisyon ng ipinagawang hanging bridge sa Sibol Springs. So yung pinalit na
material sa kanya, yung bakal. Pero makikita natin na may mga lumubog ng parte o may mga gaps na siya. Ito ay medyo delikado sa mga maglalakad dahil lalo na kung gabi o madilim. Isa pa, possible din na hindi kayanin yung mga mabibigat na bagay o mga gamit na dala ng mga tao. Kaya nagkakaroon ng pagkasira o pagkagiba ng mga steps o ng panel na ikinabit doon sa bridge natin. Nakapanayam namin ang Department of Public Works and Highways o DPWH Bulacan 3rd District Engineering Office para tanungin kung ano ang plano nila para masolusyonan ang problema sa tulay sa lugar ni na Crisanta at CJ. Ang request talaga ng mga residente doon ay magkaroon sila ng tulay. Kaya lang yung pondo na bumaba, hindi kasama ang ginawa namin dito. Nag-request kami ng tulay for funding at yun ay sasabit namin sa ating department. Kung delikado na ang hanging bridge na tinatawiran nila CJ sa Cebu Springs, nakakabahala rin ang sitwasyon ng isa pang hanging bridge sa Sitio Madlum. 3 kilometro lang ang layo mula sa lugar ni na CJ. Hindi nalalayo mula sa hanging bridge ng Sibol. Makikita rin ang sirang tulay sa Madon River. Kita nyo naman ang ibang mga residente rito. Mas delikado ang kailangang pagdaanan dahil ang nagsisilbi nilang apakan, yung mga debris na lang mula sa nasirang tulay. Taong 2013, nang unang ipinalabas sa GMA Public Affairs ang kwento ng mga estudyanteng tumatawid sa ilog gamit ang kawad na nagsisilbi nilang tulay. Buwis buhay ang pagtawid nila sa tinatawag nilang Monkey Bridge. Dahil sa peligrong dala ng tulay, nagpatayo ang lokal na pamahalaan ng San Miguel ng hanging bridge sa Sitio Madlum. Makalipas lang ang 1 taon, nasira ito. Tanging mga kable at poste ang naiwan sa hanging bridge. Dahil hindi na ipagawa ang tulay, naabutan pa namin ang buwis buhay na pagtawid ng isang residente patawid sa kabilang bahagi ng ilog. Ano yung pangako ng gobyerno na pagka-eleksyon, sabi, unang priority ko yung tulay nyo. Kuminsan nga may nagbibiro dito. Pinangako kayo, gusto nyo panto pa rin. Sabi noon ng 3rd District Engineering Office ng Department of Public Works and Highways o DPWH Bulacan, naglaan sila ng nasa 5 milyong pisong pondo para sa pagsasaayos ng Bailey Bridge sa Sitio Madlum. Ongoing po yung pagdidesign po natin ng Bailey Bridge. Alam po natin kung ano yung magiging total cost ng ating project. Ang target naman po for completion po niyan, magawa na po natin yung ating mga documents, yung ating program of work and plans. Sisimulan naman po ito ng maaga. Makalipas ang ilang buwan, muli naming pinuntahan ang Bailey Bridge. Inabutan naming nagawa na ang ibang bahagi ng tulay. Sa project profile na nakalagay sa gilid ng tulay, nakasaad na March 2025, sinimula ng construction ng Bailey Bridge. July 2025, ang nakasaad na contract completion date. 4.87 million pesos ang inilaang pondo sa proyekto. Nagmula ang pondo sa General Appropriations Act, pero para sa ilang residente sa lugar, na ikukumpara nila ang ginawang tulay sa lumang hanging bridge na gawa sa kahoy. Yung naunang nasira na hanging bridge, mas maganda po yung kahoy na nagawa ko. Kasi po, kahit umiindayo po siya, hindi siya ganun kaindayo ngayon. Yung bagong gawa ngayon na tulay. Itong sahig na to, ito pong steel matting na manipis, pinagdoble lang. Tapos po yung pong pinapatungan ng steel matting, parlings na manipis lang. Ala pang 1 buwan, puro kalawang na siya. Marami na pong nakabitaw na welding yan. Tapos po itong plastic net po yung nakakabit magkabilang gilid. Tapos po ito, kung mapapansin niyo yung kinakabitan ng net, ala po siyang brace. Basta po naka-welding lang po yung puno ng tubo. Ikinonsulta namin ang nasabing proyekto sa eksperto. Based on my observation and initial assessment, based lang dito sa video na to, nakikita ko kasi yung ginamit nilang tapakan para sa bridge natin ay parang steel matting na magkapatong.
Ma-recommend ko sana dito gumamit ng solid panel or kahit carbon fiber reinforced na grating o steel grating para kahit papaano mas matibay siya. And para nakikita rin ng mga dumadaan o yung mga tao dito na solid yung kanilang tatapakan. Paglilinaw ng DPWH, hindi pa tapos ang pagsasaayos ng Bailey Bridge sa Sitio Madlum. Ongoing pa naman yan. At yung repair na to, kusang loob na ginawa mo ng contractor, para naman mapakinabangan ng ating mga taga San Miguel. Laging tumatawid sa naturang bridge na yon. Inuuna lang na pansamantala na repair yung hanging bridge na hindi naman kasama sa scope of work. Nagbago rin daw ang target completion date ng Bailey Bridge kaya na-delay ang construction ng tulay. Kaya naman nagkaroon tayo ng suspension order dahil lang sa sunod-sunod na pagulan at pagtaas ng tubig dahil ng mga recent typhoons na tumama sa ating region. Kaya nga lang pinapaalala ko baka asahan ng ating mga mamamayan, mga ating kababayan dyan na matatapos yung Bailey Bridge. No, yung isang abutment lang po ang maitatayo natin at maghihintay po tayo ng additional na pondo para naman po sa completion po ng ating Bailey Bridge. Aabot daw kasi sa humigit kumulang 50 million pesos ang kakailanganing pondo ng DPWH para tuluyang matapos ang Bailey Bridge. Hopefully nga, completion naman to, baka naman ma-releasean ng department, mas mainam para sa mga residente. Problema rin ng mga residente ng Barangay Prinsa Teresa Rizal ang nasirang hanging bridge sa kanilang lugar matapos masira dahil sa bagyo. Bumagsak nga nung dahil sa bagyong Enteng, sa lakas ng tubig, ng baha, ito ang nangyari. Sa kabila ng kondisyon ng hanging bridge, pinagtsitsagaan pa rin itong tawirin ng ilang residente. Wala po kasing ibang pwedeng daanan. Merong kayo napakalayo, iikot ng malayo-malayo. Aabutin daw kasi ng halos 30 minutong lakarin ang alternatibong daan papuntang bayan para madala ang kanilang inaning pananim. Makalipas ang isang taon, binalikan ng Reporter's Notebook ang nasirang hanging bridge sa Barangay Prinsa. Naisaayos na ngayon ang tulay at ligtas na rin napapakinabangan ng mga residente. Yung aming hanging bridge ay inumpisahan noong February 2025, natapos ng May 2025. Naging pondo ay 4,900,000 something. Malaking bagay raw para sa mga residente na meron na silang maayos na natatawiran. Meron ng access na maayos sa mga magsasaka papunta sa kabila, sa ibayo. At yung mga batang mga estudyante, hindi na rin delikado pag tawid-tawid sa ilog. Yung po sa design, talaga masasabi namin mas matibay kasi yung ginamit na pinaka-flooring ng hanging bridge nung una, yung nasira, manipis. Ngayon ito, bakapal, tapos merong pan-support sa ilalim na nakahang ron sa pinaka mga main cable. Tapos as far as capacity, 40 individual, pwede sa ibabaw ng tulay ngayon. Noon, less than 30 ang pwede magsabay-sabay. Sa bayan naman ng Alfonso Castañeda sa Nueva Vizcaya, isang hanging bridge rin ang bigla na lang bumigay habang tumatawid ang mga estudyante. Mahigit 30 estudyante at 7 guro ang nahulog at nasugatan sa insidente. Isa ang residenteng si John Rel Atan, 14 na taong gulang, sa mga tumatawid doon sa hanging bridge. Siya rin ang isa sa pinakalapuruhan sa aksidente. Sumailalim sa operasyon si John Rel matapos pumutok ang pali o spleen sa kanyang tiyan. Sa ngayon, maayos na ang kondisyon ni John Rel. Tinulungan ng lokal na pamahalaan ng Alfonso Castañeda ang pangangailangang medikal ng mga nasugatang estudyante. Matapos ang aksidente, agad na tumugon ang LGU para unti-unting ipagawa ang bubigay na hanging bridge. Nagkanda kami yung inspection, doon na rin po namin na-determine na yung request po nila na repair, hindi na po kakayanin kasi yung major part po ng hanging bridge sa may deadman hindi na po functional. Kaya doon kami nag-recommend na instead of repair, new construction na po yung directment po. Makalipas ang 6 na buwan mula ng insidente, ito na ngayon ang itsura ng hanging bridge.
Nasa mahigit 5 million pesos ang inabot na halaga ng proyekto. Ayon sa isang structural engineer na nakausap ng Reporter's Notebook, para matiyak na ligtas ang mga hanging bridge, dapat sumailalim ang mga ito sa periodic inspection. Kung hindi man isang beses kada 6 na buwan, ay isang beses kada 1 taon. Meron tayong National Structural Code of the Philippines, ito yung NSCP, and sa volume 2 nito, doon natin makikita yung bridges. Meron din tayong tinatawag na periodic maintenance or inspection para ma-check natin na at least every 6 months or annually, ma-check natin na yung mga materyales o yung mga nilagay natin ditong structure ay okay pa ba siya? Wala pa ba silang damage or kailangan na ba nilang repair? Mahalaga rin daw na maayos ang disenyo at kalidad ng mga materyales na ginagamit sa mga proyekto tulad ng mga tulay. Dapat habang ginagawa ito, ma-check din yung mga materyales. Hindi lang makatatapos sa maayos na design, dapat habang ginagawa siya, may maayos din na supervision para ma-ensure natin yung quality ng materyales. Sa datos ng DPWH, mahigit 9,000 ang kabuang bilang ng mga national bridge sa buong bansa. Sa bilang na ito, mahigit 3,900 ang nasa good condition, 4,378 ang fair condition, 563 naman ang maituturing ng poor condition at 73 ang bad condition. Mahigit 17,000 naman ang mga local bridge na nagkokonekta sa iba't ibang bayan at munisipalidad sa bansa. Ngayong taon, nagsagawa ang DPWH ng malawakang inventory sa mga lumang tulay sa bansa. Umabot sa mahigit 1,500 na tulay ang isinasailalim nila sa series of inspection at assessment at base sa resulta ng kanilang pagsusuri. Mahigit 700 sa mga ito ang kailangan ng palitan at sumailalim sa rehabilitation at retrofitting para maprotektahan ang structural integrity ng mga ito. Marami pa ring mga sitio at liblib ng mga barangay sa bansa na pinagdurugtong ng mga tulay. Para sa mga residenteng tulad ni na CJ, Mang Obet at John Rel, hindi sapat ang paglalagay lang ng tulay sa kanilang lugar. Mahalaga rin daw na masigurong ligtas at matibay ang ganitong mga proyekto. Lalo't kaligtasan, kabuhayan at buhay ng mga tao ang nakasalalay rito. Hanggang sa susunod na Sabado, ako si Jun Veneracion at ito ang Reporter's Notebook.